Magandang umaga. Live na tayo. Ang haba ng tulog ko, 12 hours. At ngayon lang tayo naka-live ulit. So ang pag-usapan po natin ay yung pagbaliktad po ni Gutesa ay dahil pakana po yun ni Romualdez. Ang aking pinakabasihan ay yung tinatawag na presumption kung sino yung nakapagbenepisyo sa isang krimen na ginawa o sa pagbabaliktad o sa ginawa ng ibang tao ay siya yung may pakana sa ginawa. Dito naman ang pag-usapan natin na ginawa ay yung ginawa na pagbaliktad. Nagbaliktad po si Orly Gutesa. Alam naman siguro ng lahat na si Orly Gutesa ay siya po ang pinakauna sa lahat ng mga tao na nagsiwalat na ng mali-malita ng mga delivery. So UNC, good morning. So ito naman, ipanibagong lakas. Nakatulog ako ng 12 hours. At ngayon nakagising ako at ngayon lang tayo na magbabalita ulit. Sa nabalitaan natin, paggising ko, nakita ko si Gutesa ng baliktad. Okay. Bago ang lahat ito ay patutugin muna natin ang aking ang aking channel music na tinatawag na Toto Kausing Tirador. Habang dyan, tingnan muna natin. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran nino man ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Toto Kasing Tirador, Toto Kasing Tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambon. Toto Kasing Tirador, Toto Kasing Tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw Magandang sa umaga. pondo ng bayan. Magandang umaga, Darlene Albino. Galyonito Cerezo. Magandang umaga, Mayong Buntag. Kay Zimin. Kay Johncy. Morning. Bawat sentimo kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisipsip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod Arnie, ang morning. kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Toto Kasing Tirador, Toto Kasing Tirador. Good morning, good morning, good morning, good morning. Paki-like naman, no? At tapos, siyempre, nabibiktima po ako ng tinatawag na massive withdrawal. Maraming nag-unsubscribe sa akin dahil yung mga galit sila sa mga sinasabi ko. At least yung pag-unsubscribe na ay gano'n ang dahilan. At issue po ang dahilan. So anyway,
makukontra po yung tinatawag na shadow ban sa akin sa pamagitan po ng pag-share at like. Yung iba, pwede naman po kayo tutulungan nyo lang ako, i-like nyo rin, i-subscribe nyo rin yung isa kong YouTube na channel. Pero siguro minsan dyan doon na ako na mag-live. Tapos sa aking Facebook page, aking Instagram page, sa TikTok, at saka sa X, o kaya tinatawag na Twitter dati. Ang paninindigan. Para magpatuloy-patuloy po itong ating mawala, hindi ako mawala ng gana, please tulungan niyo po ako sa pamagitan ng pag-like, pag-subscribe, pag-share. Okay, bago yan ay patutugin muna natin yung ating musika para kay Sarah. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tambalos at Saldi ko ang mastermind ikulong and master niya. planner ng kalukuhan sa bansa si BBM Tapang ang at protector. malasakit Dahil siya ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, ito na mga ating titirahin na natin. So, ladies and gentlemen, ito prangka-prangkang usapan. Ano ba ang resulta nito? Una, magtanong tayo. Ano bang resulta nito sa pag-withdraw ni Saldico? Sa kanyang, ni Gutesa, sa kanyang unang sinabi. Kung ako naman tanongin nyo, ay wala namang masyadong epekto ito. Kundi, pang-delay lang ang nangyayari. Nevertheless, bakit ko sinabi yan? Kasi wala ring mangyayari sa pag-withdraw at ito po ay matatabunan o magagamot ng 14 na mga marin na hindi bumabawi ng kanilang mga sinasabi. At bababawi pa naman ni Saldico pag lumabas na si Saldico at ulitin niya yung kanyang sinabi sa Facebook. At marami pang ibang magsasabi at magbibigay ng tinatawag na na katibayan, dagdag katibayan para papatunayan. Lumalabas na po ang mga maleta na mga kwan na yon, na mga litrato na binigay ng mga Marines kahit na yung 4 nag-withdraw ay hindi na mawawala. Di ba narinig nyo nga minsan si Boying Rimulya, wala siyang problema kahit na nag-withdraw kasi magagamit niya na ngayon yung naunang affidavit. At bago ko ipapresenta yung pag-withdraw ni Gutesa, nais ko pong sabihin sa inyo na sa batas po ng ebidensya, ang lakas-lakas po sa gitna ng mga salita ng isang testigo. Ang unang nasabi niya, ang mamamayani. Yan ang hindi natin maalis sa batas ng ebidensya. Sa batas ng ebidensya na po yan, paulit-ulit po sinabi ng Supreme Court. The recantations are frowned upon. Hindi binibigyan ng bigat ng Supreme Court ang mga recantation. Kagaya ng recantation ng 4 na Marines na naunang nagsasabi na magnanakaw, dalaghatid sa magnanakaw si Romualdez at hinatid sa bahay ni BBM. Gaya ni Gutesa, wala rin pinag-iba. Yung sinabi ni Gutesa at sinabi ng 18 dati, nabawasan ng 4, yung 4 na umalis ay nag-join sila, magkasama na sila ni Gutesa ngayon. Pero yung 14 na yun na natitira, nandyan pa rin si Saldico. Oras na bumalik si Saldico, yung kanyang binanggit sa Facebook page po, ladies and gentlemen, madagdagan ng triple na lakas. Bakit?
bibit-bitin niyo na yung hard copies ng mga ebidensya. Kumbaga, pwede natin sabihin na yung sinabi ni Saldico ay patikim lamang. Mga sinabi niya, matatabunan niya yung mga nag-withdraw kagaya ni Gutesa. Kaya itong pag-withdraw po ni Gutesa, pansinin ninyo, may epekto ba yan? Unang tanong natin. Sa nauna niyang sinabi, ang sagot ko, wala. Wala. Sapagkat po, ang naunang sinabi ay laging tinitingnan na sa batas ng ebidensya na siyang totoo. Isa rin po dahilan nito ay ang katotohanan na sa pagsabi mo ng nauna, alangan naman mag-imbento ka ng kwento. Ang hirap kaya mag-imbento ng kwento. Mas madali po magbawi ng kwento na naikwento mo na. Napakadali. Pero pansinin mo naman, ipakita ko sa inyo yung ng pagpresenta sa pagbawi ko ni Gutesa, may binabasa si Gutesa. Ang mata niya nakatutok, hindi nakatutok sa kamera, kundi nakatutok sa may binabasa. At ipakita ko sa inyo pagkatapos niyan, yung naunang testimonya ni Gutesa sa Senado. Hindi ko na ipresenta yung nauna kasi binasa niya yon. Yung nag-umpisa na nagtanong-tanong ang mga senador kasama si Ping Lacson na nagtanong. Kasama si Erwin Tulfo nagtanong. Kasama pang ibang senador na nagtatanong. Ay pakita ko yan sa inyo para makikita nyo na imposible naman na kasinungalingan yon yung mga sinagot ni Gutesa na direkta sa mga tanong ng mga senador. Kaya ito po, mga good morning, si Grace Line. Morning, si Green, si Tambaluso sa Saldico ang mastermind, master planner. Tapos si Arlie, yun talaga ang inabangan ko, ang mapakulong ang mga magnanakaw. Dapat lang. Dennis Causing, good morning, Brad. Michael Bastes, Martin Tambaluslos ang dahilan umalis. Si Madam BP Sara. Tapos si Joey Tamayo, Maleta Gang in the making. Po yan, Boss Toto. Jarlene Narbino, grabe si Gutesa, bumabaliktad. Anyway, siguro bago sa lahat siguro ay siguro na okay, payagan niyo pa ako bago tayo magsimula ay i-play ko kay Abuna yung tinatawag na na buong kanta binuo ko na pang-introduction. Itong aking kanta na binuo maleta ang title. Ito po siya, maigsi lang naman ito. Tatsulok sa maleta. Ito pong ating ipapatugtog ko po. Tatsulok! Tatsulok! Yan. Tatsulok! Tatsulok! Kevin! Good morning! Tatsulok! Tatsulok! Naibagabigat! Kada kayo kami! Tatsulok ng pagnanakaw. BBM, 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 BBM. Romualdez, 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 Romualdez. Saldico, 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 Saldico. Tatsulok, 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 Tatsulok. Si BBM, si BBM, si BBM, si BBM, si Romualdez, si Romualdez, si Romualdez, si Romualdez. Si Saldico, si Saldico, si Saldico, si Saldico. Tatsulok, Tatsulok,
That's a look, that's a look. Si BBM, si BBM, si BBM, si BBM. Sa Norway ka pala, Kevin. 12:41 a.m. Romaldes, si Romaldes. Sandi ko, sandi ko, sandi ko, sandi ko. Sila ang tatsulog. Rodney, padiro ka porkalidad. Good morning, Tony. Sila ang tatsulog. Baw, kapagin. Nami kanta. Okay, babanatan na natin. Okay, pakinggan natin siya, no? Wala na yan. Pakinggan na natin ngayon si Sara muna. Ito po, pakinggan natin kung anong ginawa sinabi ni Sara bago natin ipresenta yung pagbawi ni Gutesa. Tao lang nagkokontrol dyan. Ulitin ko lang, sabi ko na yan, 2 tao lang nagkokontrol dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Zaldico, Martin Romualdez. Kita natin yan. Tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAA, tingnan nyo ang tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan nyo ang GAA. Makikita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan ng expert. Sundan nyo lang kung ano yung nagbabago. Anong isa pa? Na-proof ko dyan, yung AKAP. Diba? Nagtalo sila sa AKAP. Sinasabi ng mga senador, hindi naman namin nakita yun noon eh. Sabi ni Zaldico, o diba? Pinirmahan nyo, digital signature ninyo, pinahiram ninyo, pinirmahan nyo yan. Nandun yan. Wala nang bycam na nangyayari. Sabi ko na yan, 2 tao lang nagkokontrol dyan. Okay. So, yan ang natin. Tapos, bago ko ipresenta si Gutesa, ipakita ko muna yung dating sinabi ni Zaldico. Paano ngayon makukontra ni Gutesa yung sinabi ni Zaldico? Yan. Actually, si Zaldico po ang nagkumpirma sa mga sinabi ni Gutesa. Pakinggan muna natin. Former Congressman Zaldico breaks his silence, alleging that President Ferdinand Marcos Jr. and former House Speaker Martin Romualdez orchestrated the insertion of 100 billion pesos worth of projects in the 2025 national budget. Cos says this in a video statement on Friday, November 14, which happens to be the birthday of Romualdez, his former ally. He claims at the start of last year's bicameral conference committee deliberations on the 2025 budget, Budget Secretary Amena Pangandaman told him the president had ordered billions in insertions. Presidential Legislative Liaison Office head Adrian Bersamin allegedly confirmed it. Bersamin and Pangandaman supposedly met with Co and Romualdez about 100 billion pesos in government projects that the president allegedly wanted to insert in the budget. Pagkatapos ng ilang araw, ay informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Secmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Secmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Ko also claims he left the Philippines on July 19 for a medical checkup abroad but was asked by Romualdez not to return. Speaking for the administration, Acting Communications Secretary Dave Gomez says Co's accusations are pure hearsay and without basis. Rep. Zaldico should come back to the country and sign everything he said under oath with the proper judicial authorities. Okay. So, Former Congressman Zaldico breaks his silence, alleging that President Ferdinand Marcos Jr. and former House Speaker Martin Romualdez orchestrated the insertion of 100 billion pesos worth of projects in the 2025 national budget. Co says, okay, itagalin muna natin yan. Ipakita ko na lang muna sa inyo yung 100 billion na sinasabi ni Zaldico. Ito po yon, isa sa mga binabanggit ni Gutesa yan ito, na magpag-deliver ng malala. Ito po yung pinag-usapan na 100 billion ng insertion ni BBM. Yan sinasabi niya rito na what BBM gets, once BBM gets,
Ito po yung isa sa mga pinag-usapan yan. Kita nyo yan? Parakin natin. Yan, 100 billion, 55 million. Account of DPWH projects, 81 billion. Other government agencies, 18 billion. Ito po yun. May mga Adriatico Bridge along M. Adriatico, 100 million. Alamino, San Pablo City, Bypass Road, 300 million. Alcate Bridge. Yan, dami yan. Umabot yan ng 100 billion ang lahat-lahat. Isa po yan sa mga pinoprotektahan ni Saldico. So, tanggalin na natin ngayon. Ito rin, papakita natin ngayon si Gutesa sa kanyang pag-withdraw. Ayan, binawi na. Pansinin niyo yung pagbawi niya, yung pagsalita niya, ay may binabasa. O tingnan niyo. Tapos ang kanyang abogado na gumawa sa kanya nun, si Atty. Kalimag, graduate din ng UP. Nang ibig sabihin po, ay brad naman siguro ni Martin Romualdez. Kasi si Romualdez ay graduate po ng UP. Nagpakilalang dating bodyguard ni dating Binawi ng nagpakilalang dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico na si Orly Gutesa ang kanyang naunang alegasyon na naghatid siya ng mali-maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kanya pong bagong salaysay, sinabi ni Gutesa na sina Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang may pakana-umano ng kanyang naunang affidavit. Saksi, si Maki Polido, exclusive. Unang lumabas sa publiko si Orly Gutesa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang bilang bodyguard ni dating Congressman Zaldico, naghahatid siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Umigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez. Si Senador Rodante Marcoleta ang nagharap sa pagdinig kay Gutesa na inilapit daw ng kaibigang si dating Congressman Mike Defensor. Pero ngayon, binabawi na ni Gutesa ang kanyang mga sinabi sa isang panibagong affidavit. Pinilit lang daw siya ni Defensor na sabihing naghakot siya ng pera para kay Romualdez kahit hindi raw ito totoo. Sa isang video, binasa ni Gutesa ang ilang bahagi ng kanyang affidavit. Sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado, sinulat daw ang kanyang affidavit laman ng kwentong idinikta ni Defensor. Inayos pa raw ni Marcoleta ang draft na tinype ng manugang ni Defensor na si Mark. Simulan na ni Senator Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na affidavit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Senator Marcoleta ang affidavit ngayon. Sabi ni former Congressman Mike, so, si Mark kasi di marunong mag-Tagalog. Ang video na ito ibinigay sa GMA News ni Atty. Melvin Kalimag, ang abogadong nagnotaryo ng panibagong affidavit ni Gutesa noong August 13. Binigay din sa amin ang video na ginawang pagnotaryo sa isang hotel room sa Pasig. He was very relaxed. Tapos, tahimik niya eh. Parang very ordinary lang. I-request namin kay Atty. Kalimag na makausap Kalimag sa telepono si Gutesa pero ayon sa kanya, may problema sa signal kung nasaan si Gutesa kaya di siya makontak. Sa kwento ni Gutesa sa kanyang affidavit, narinig daw niya ang usapan ni na Defensor at Marcoleta tungkol sa pera. Sabi ni Congressman Mike, basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan. Sabi niya, pari, 150 million lang, masaya na tayo. At ang matapos siyang basahin ng affidavit, sabi niya, ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro sila Zaldico at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na di-deliver ng pera. Pinangakuan daw siya ng pera at scholarship sa mga anak. Pinilit niya sa akin na ako na lang sabay sabi na basahin mo lang ang mga basahin mo lang yan at mababayaran mo naman
Ako ay napilitan na sabihin para sa kanya, sige po sir, ito ang paraan para makatulong ako. Magawa ko dyan sir. Kaya lang sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng CAS at educational scholar si former Congressman Mike Defensor. Kinabukasan, bago sumalang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kinausap pa raw siya ni Marcoleta at sinabihang huwag lilihis sa nakahandang affidavit. Kaya nang mag-adlib daw siya sa pagsalang sa hearing, napagalitan pa siya ni Marcoleta. Ulit-ulit na sinasabi na voluntaryo ang aking gagawin at tinuturuan niya ako na kung ano lang ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Marcoleta. Okay, bago ko ipagpatuloy yan, nais ko muna din magbibigay ng komento muna. Una, klaro natin. Klaro sa atin na binabasa lamang niya yung kanyang pagbawi. So, pangalawa, alam naman natin na hindi sapat biro mag-interest si Marcoleta at saka si Mike Defensor mula kay Martin Romualdez. Kasi binabanggit si Martin Romualdez. Wala akong nakitang interest para sirain o gibain si Martin Romualdez. Pangatlo, ang hirap gumawa ng kwento. Saan naman pupulutin nila ni Marcoleta at saka ni Mike Defensor ang mga sinulat doon sa affidavit na binasa rin naman ni Gutesa sa Senado. Pangapat, tinanong naman siya ng mga senador, isa-isa, at lahat ng mga tanong ng senador ay direktamente niyang sinabi, direktamente niyang sinagot na wala man lang nagtuturo sa kanya. So, panglima, gusto ko lang ulitin yung sinabi ko kanina na sa batas po ng ebidensya, ang laging tinitingnan ng korte sa madaliang tingin ang may tinatawag na presumption of regularity ay ang unang affidavit. Para mabaliktad mong unang affidavit, matinding ebidensya rin ipapakita mo, mas matinding ebidensya ang ipapakita mo para mapaniwala bang korte na may rason ka para baliktarin. Anong sitwasyon yan? Kagaya na ipakita mo may ebidensya ka, tinutukan ka ba ng baril? Yan, ang una yan. Ngayon, pangalawa, sa kanyang sinabi, basta kay winidraw niya lang, na pinangakuan daw si Mike Defensor sa ni Marcoleta ng 150,000, para saan yun? Maniniwala ba tayo dyan? Kasi daw, walang pakialam si Marcoleta, basta kay senador siya, kumikita siya sa sweldo niya. Anong hinabol niya? Yung pang-anim na aking sasabihin na punto, bakit ka nandoon? Kung ikaw ay talagang ginamit, bakit ka nagpagamit? Nandoon ka. At sino ka of all people? Marami namang mga marine na pwedeng kausapin. Bakit of all people ikaw ang una kinuha? Yung mga tanong na yan na tinatanong ko ngayon ay hindi nakasagot. Hindi mo binigyan ng sagot sa mga binasa mong affidavit na pagbabawi. Sigurado ako yung affidavit mo pagbabago na yan ay scriptwriter ang gumawa niyan at binasa mo lang. Ito po ngayon ang warning ko sa lahat ng mga Marines. Lahat po ng mga tao, basta po nakapagbigay na kayo ng salita. Nanaon ang padalita at may sinumpaan mo pa yan. Lagi nung tandaan po, ang hindi na halos mababawi yan. Ilang beses po yan nangyari sa mga rape case, nagbawi ang babae, ay hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang pagbabawi. Bakit? Unang-una, yung babae sa pagsalita niya na siya'y ni-rape, napakalaking dagok sa kanyang integridad ang nangyayari. Nawalan siya ng karangalan. Sa unang pagsasabi, napakalaking pag-iisip,
paglaban-laban sa iyong isip ang mangyayari. Ako ba'y sasalita? Ako ba'y hindi sasalita? Napakalaki po ng awayan sa loob ng iyong isip at dibdib. Tapos sa pagdesisyon mo na magsalita ka, naiisip mo na rin yan kahit hindi mo aminin ang magiging repercussion, ang magiging balik sa iyo. Laban o mula sa mga tao na binabanggit mo na nasasakdal at nasasaktan sa iyong mga sinasabi. Pampito, ang sinasakdal mo doon ay hindi ordinaryong tao. Si Romualdez, kaya mo ba yan? Natirahin siya kung hindi totoo sinasabi mo? Kaya mo ba yan gagawin na para lamang dahil lamang sa inuudyok ka ni Marcoleta at saka ni Mike Defensor at binibigyan, pinapangakuan ka ng 150,000? Alam ko, sanay ka maghawak na malaking pera, mali-malita nga eh. Sa mga ganun pagtatanong ko, ina-address ko rin itong tanong na ito sa 4 pa na marine na nagsalita. At ina-address ko ito sa lahat pang 14 na marine na hindi pa nagsasalita. Na hindi pa bumaliktad. Tandaan mo, Gutesa, ang tagal-tagal mo, nagsalita po kayo ay September 25, 2025. Ano ngayon, ang petsa ngayon? Patapos ng 1 taon kasi sa sunod September na rin. Ibig ba sabihin kung hindi totoo sinabi mo nung una, pinaabot mo muna halos mag-1 taon bago ka magsasalita na hindi totoo sinasabi mo? Marami ng taong nasasaktan. Unang nasaktan ay si Romualdez. Pangalawang nasaktan ay si BBM. Pangatlong nasaktan ay yung ibang tao na kakampi nila. Tapos bigla ka lang babawi. Kayo mga potensyal na magsasalita, pag-isipan nyo yan. Mga hindi pa nakapagsalita, huwag na lang kayo magsalita kung hindi kayo nakakatulong. Nakadagdag lang kayo problema sa bayan. Tapos ito namang ina-address ko rin ito sa 4 na mga dating marine na nagsalita at bumawi. Binilang ko po kung ilang beses kayo nagsalita. Una po ay sa Club Pilipino. Pangalawa ay yung inyong papel na pinirman, affidavit, joint affidavit, na kung saan pinirman nyo at sinabi, pinipresenta nyo rin sa Club Pilipino. Yung pangalawa, ang sinabi nyo sa Club Pilipino ay consistent. Walang pinagbago kung ikumpara nyo sa inyong joint affidavit. Pangatlo, in-interview kayo ni Jessica Soho. Pareho pa rin ang sinabi nyo, walang pagbabago. Pang-apat, in-interview kayo ng vlogger na Third Floor. Yung vlogging nila ni Marlon Purificacion na kaibigan ko na naging kaaway ko pero kaibigan ko pa rin siya. At siyang kasama niya. Pareho pa rin ang binabanggit ninyo. In-interview ko pang-5, in-interview kayo ni mga Banat Boys. Pareho pa rin ang binabanggit ninyo. Pang-6, nagsalita kayo doon sa EDSA na press conference ni Mike Defensor. Pareho pa rin ang binabanggit nyo. In fact, dinagdagan pa ninyo ng mga ebidensya. Tapos, itong 4, bigla na lang babawi. How dare you are? Babawiin mo ng simpleng pagbawi. Yung 6 na beses nagsalita ka at consistent sa isa't isa pag hinahambing mo. Itong Gutesa, hindi mo naisip, ang sinabi mo ay consistent din sa sinabi ni Saldico. Paano natin sabihin ngayon? Sabihin natin sinungaling si Saldico? Grabe. Ito naman, Romualdez, abogado ka. Hindi ka basta-basta ang abogado. Gumraduate ka sa UP College of Law. Mayaman ka na, bakit ka pa doon sa UP nag-aral? Ang tanong ko, bakit? Dahil kami mga simpleng mamamayan ay nagbabayad ng buwis sa bawat bili namin ng aming kakainin. At mula sa buwis naming binayad, kinuha ang pang-tuition mo sa UP. Binayad sa mga professor mo sa UP.
Kaya kayo mga graduate sa UP College of Law, makonsensya naman kayo. Attorney Melvin Kalimag, bakit mo inabogadohan? Nag-abogado ka pa din sa pagsisinungaling. Graduate ka pa naman ng UP. Wala na bang ikunta mga UP College of Law? Sinira nyo lang maman. Para lang pariha po kayo ng PMA na pera ng bayan ang pinag-aaral sa inyo. PNPA Academy, pera pa rin ng bayan. Although ako, graduate ako ng MSc, pera din ng bayan, pinag-aaral sa akin. Gumraduate ako sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, College of Law, pera ng Manileño ang ginamit sa tuition ko. Pero lahat tayo, kahit nag-aaral ka sa pribado, sigurado ako na may utang ka pa rin sa ating bayan. Lahat tayo may utang sa ating bayan. Kaya dapat tayo mag-isip para sa ating bayan. Hindi yung, ang numero 1 ng problema ko rito, may ugali kayo mga sinungaling kayo. Lahat ng sakit, pinakamalalang kanser sa ating bayan ay kanser ng pagsisinungaling. Kaya nga, noong panahon ni Duterte, tinaasan niya ang bilanggo para sa mga kasong perjury. Hindi pa rin natututo. Ang parusa kayo sa kasong perjury ay hindi na po probationable. Mas mataas sa 6 na taon ang parusa. Ganon pa rin kayo. In fact, kung kumita ka ng pera, falsification, gamit ang pagsisinungaling, kung ako ang niloko mo, kakasuhan na lang kita ng pagsisinungaling, hindi sa istapa. Istapa, maliit lang bayad. Ang mga maliit lang parusa. Nakikita ninyo ang kahalagahan ng pagsisinungaling at hindi pagsisinungaling. Pakinggan natin ito si Tarantadong Gutesa. Grabe itong batang ito ha. Ang anak ni former Congressman Mike Defensor. Yan lang mag-focus. Sinagot ko, opo sir. Pagkatapos ng Senate hearing, hindi na raw siya muling kinontak ni na Defensor. Ba, maniwala ka ba dyan? Pagtapos ng hearing, hindi daw si kinontak ni Defensor at si Marcolita. Ilang beses po nagsalita sa publiko si Mike Defensor at tinatawagan ka, hindi ka na rin nagpapakita. Ikaw ang hindi papakita. Marcoleta. Doon ko natansya na ginamit lang talaga nila Ah, sa pag- ikaw ang hinahanap ni Mike Defensor, hindi ka, sasabihin mo ngayon, hindi ka tinawagan ni Mike Defensor. Ikaw po ang nagtago. Kinuwento pa ng Mike Defensor, nakausapan niya yung asawa mo at pinakita pa sa video sa press ko ni Mike Defensor yung pag-usap ni Mike Defensor sa asawa mo. At ikaw nagsasalita sa asawa mo at pinakita yung video na nagsasalita ka. Tapos sabihin mo na hindi kinausap ni Mike Defensor. Sinungaling! pagkat huli na ang lahat ng mga pangyayari. Huli ng lahat ng At ako pangyayari. lubos na nagsisisi. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag sina Marcoleta at Defensor. Ang binabawi ngayong salaysay ni Gutesa, bahagi ng mga ebidensyang pinag-aaralan ng Ombudsman para sa posibleng Attorney, sinumiti sa Ombudsman bilang depensa ni Romualdez ang pagbawi ni Gutesa. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin si Romualdez ang pabaliktad dyan. Bakit niya gagamitin ebidensya? Laban sa plunder case, laban sa kanya. Ngayon, ito po ang nakikita ko dyan na mas malaki na litrato na hindi nakikita ng iba. Totoo na kinakasuhan si Romualdez. Pero sa kaisipan na alam mo na ang gagawin mo. Kaya nabaliktad yung 4 na Marines. Ngayon, nabaliktad naman pang 5 Marine si Gutesa. Anong ibig sabihin nito? Gagamitin at ginamit nga, sinabi, yung attorney Melvin Kalibag pa ang nag-abogado. Gagamitin sa depensa ni Romualdez. Tapos, mag-decision ngayon si Boying Remulla. Basurang kaso kasi merong reasonable doubt. Walang
Hindi nakaabot ang ebidensya sa level na prima facie evidence with reasonable reasonable certainty of conviction. Alam na this. Grabe kayo. Hindi naman pwede na sabihin natin na hindi pag-amin yun, pero yun po ay indirect na pag-amin. Yung sinabi niya, kapag babagsak ako, dadamay ko kayong lahat. Yan ang sinabi niya. So, sa mga abogado, pwede mo sabihin na pag-amin yun, indirect na lang. Pero but then, what is important here is, ipakita ko ngayon sa inyo ang lahat ng mga sinabi ni Gutesa sa hearing. Ang puntos ko rito, lahat ng mga tanong na tinanong ng mga senador na sinagot naman niya, iyan po ay totoo. Kahit sabihin mo na sa iyong bagong affidavit na binabasa na ito ay pinwersa lamang sa iyo ni Mike Defensor sa ni Marcoleta. Paano ngayon kung ibang senador nagtatanong? Kasalanan pa rin ba ni Defensor sa ni Marcoleta? O ito po. O ito. Pakinggan natin muli. Ang unang natanong sa iyo ng aktual, hindi na to yung yung binabasa mo na sinasabi mo na ginawa ni Marcoleta. O ito na ngayon. Tinanong ka na direkta. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay... Ito, ulitin natin. Sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Kay Romualdez. Dahil iba-iba ko po ay nagnanako. Nanganganib ang pilit at Trato sa iyo, no? Ayan. Before you proceed, Oo, meron lang ako tanong si papakitang Lacson. litrato sa iyo, no? I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na binabanggit mo. Ayan tanong ni Lacson yan. Hindi mo pwede sabihin na ang nagpalagay dyan, ang sagot mo dyan ay si Marcoleta at si Mike Defensor. Ang tanong sa'yo dito, pinapakita ang litrato ni John Paul Estrada at tinanong sa'yo kung sino ito. confirm, Your Honor. Confirm. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so Grabe. Ulitin natin. Your Honor. thank you, Orly. Ulitin natin si you Lacson proceed, nagtanong. meron lang ako papakitang litrato sa iyo, no? I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na binabanggit mo. I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya Sagot, I confirm. Tangina, malagkit pa na pagkasalita. po. Okay, so Meron ba nagsisinungaling na malagkit ang salita? yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul. Ang palyado nito. John Paul Estrada. Eh, John Paul Estrada. John Paul Estrada, di ba? Yes, Your Honor. Oh, sige. Thank you very much. You may continue, Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Inihalimbawa mo si Congressman Eric Yap, ngunit isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni Representative Saldico, sabi mo rito ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, Tika mo na. mga ilang Sinabi ni Marcoleta, ikaw ay na-hire December 5, 2022. O ikaw nagbigay ng petsa nun, alangan naman inimbento ni Marcoleta yung petsa. beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Ngayon, itong tanong na ito, hindi na ito invento, ikaw na nagsasagot. Your Honor, minsan kasi pag-duty kami, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed
minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kung Sal, ni Kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa horizon sa taas, ibinababa. Tapos may detail lang na tao, namumonitor ko naman sa GC namin. Kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery. Your So Honor. yung delivery, Yan naman ang sagot niya yun. Direkta ng sagot. Imposible na sabihin mo, inimbento niya lang yun. Direktang sagot, direktang tanong sa kanya, at direkta siya sumasagot. Wala siyang binabasa kahit ano. O pagpatuloy natin. o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week. 3 times a week, Your Honor. O yan. Nagsimula noong December Ikaw mismo nagsabi niyan. Hindi yan pinulsa sa'yo. 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. Sa'yo galing yung petsa na yan. Alangan imbituhin na ni Mike Defensor yan. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag-a-average ng 3 beses sa loob ng 1 linggo ang pagdi-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong rate, ganong beses, 3 beses sa loob ng 1 linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Senator Marcolita. Short Yan, si Bato naman magtatanong sa'yo. interjection. With the permission of Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. May maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty, nagro-rotation basis yung duty. So pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at nagdi-deliver. Am I correct? Senator De La Rosa, may I just remind you na isang follow-up. Pero kung gusto mo ituloy at pahig si Senator Marcoleta, naka-charge sa oras niya yung mga susunod na tanong. Okay? Okay lang. Okay lang. Sige boss, Meron nahirap lang pa naman naman. ako sa iyo. Go ahead. Oo. Meron ka pa namang 4 na minuto pa mahigit yan. Yes, sir. So, sige. Very quick lang. So, pag hindi ka duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay Speaker Romualdez. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makadetail talaga sa basura na yan. Pero ang Yan ha. Ikaw mismo sabi niyan. Huwag mo sabihin na inimbento naman ni Marcoleta yan at saka ni Mike Defensor ang sagot mo kay Bato. authorized lang na mag-deliver at mag-receive niyan is yung 2 tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Tiksay. Oh, yan. Tuloy-tuloy pa ko magsalita. Pagsisinungaling ba yan? Grabe. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Marcolita. Mr. Gutesa, sa panig ng pagdi-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun, sir, ang may contact, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. Oh, ikaw para sabi, si Paul at si Mark, ang tanong sa iyo, sino? Ibig sabihin, hindi alam ni Marcolita kung sino tumatanggap. Ba't sumagot ka at binigay mo mga pangalan? Si Paul at saka si Mark Tiksay. Ibig sabihin, hindi ka pinwersa, hindi ka niloko, hindi ka sinabihan na binibigyan ng coaching kung sino dapat isasagot mo. Biglaan ang tanong, biglaan din ang sagot. Walang pag-isip-isip, walang pag-alinlangan. So, pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes. O yan, nagkwento ka Pumapasok pa. na lang kami. Then, pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming basta may deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay, wala na kaming noon, Your Honor. Alin-aling bahay Yung ang 42. pinagdi-deliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor, yung 42, yung dito sa may McKinley. Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bago nakaraan doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang.
Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagde-deliver kayo? Sa Aguado, dyan sa Malacanang. Aguado Malacanang. Aguado? Excuse me, Oh, Senator saan Marcoleta. nanggaling yan? Sa iyo yan. Hindi nanggaling kay Martin Pinsor yan. Hindi nanggaling kay Marcoleta yan. Michael Yang. Yung dating sa Pugo Binigyan yata mo kami yun. mga bugo Sa- eh. Yung dating sa Pugo. Yung Michael Yang. dating bahay ni Michael Yang. Dating bahay. Yes, Your Honor. Okay, thank you. Ibig mo sabihin, nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael yan? Allegedly, Your Honor. Pero paano mo alam na bahay ni Speaker yun? Kasi doon na nagde-deliver yung tropa nung hindi na nagde-deliver doon sa 42, Your Honor. Saan mga detalye magaling yan? Kay Marcoleta? Ngayon, sinasabi mo meron kayong chat. Nagagamit mo yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nagdi-deliver? During the time nung nandoon pa ako, Your Honor. Mr. Chair, salamat po at baka meron pa pong Thank you. gustong Yeah, itanong ating may mga kasama. papakita pa ako isang litrato Okay. pa, no? Ito naman, papakita naman si Ping Lacson ng litrato. Sigurado ko naman dito ang sagot niya hindi niya praktisado or hindi naman tinuro. Ang tanong ipapakita dito na litrato ni Ping Lacson ay litrato ni Marty Teksay. Ito yung nagde-deliver, isa rin siya nagde-deliver ng pera kasama mga Marines. mo lang siya. Ito Sino picture. yan? Mark Tiksay, Your Honor. Tinanong siya, hindi siya. Ang tanong ni Lacson ay, ito ba si Mark Tiksay? Hindi pong tanong yan. Ang tanong ay, sino to? Ibig sabihin, ang tanong ni si Mark Tiksay ito, leading yun. Pero ito, open-ended. Sino ito? Ang sagot niya, biglaan. Si Mark Tiksay po. Meron pa ba nakakakilala sa kanya bukod sa'yo? Dito? Wala. Nabanggit kasi ni Engineer Alcantara rin dito eh. Si Sa Engineer salaysay mo Alcantara, noong tinanong September din. 23, sinasabi mo, hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang na Paul at Mark. Na-meet mo ito si Mark, Engineer? Sa Valle Verde po, once lang po. So, Ayan, kino-confirm na si Mark Teksay ito. Mark po and Paul, karaniwan po naman. Okay, thank you. Kinonfirma naman ni Engineer Alcantara ang sinabi ni Gutesa. Di, totoo yan mga sinabi niya ron. Hindi po, Ben Reclamador, hindi po kaya ito mga ganito na i-memorize. Mahirap pong i-memorize dito. May pressure yan. Nagsasalita ka sa buong bansa. Sobrang pressure dyan. Hindi po kayang i-memorize yan. Sa karanasan ko bilang abogado na dami-dami na mga hindi na mabilang 100 mahigit na testigo na ang dumaan sa kamay ko. Hindi po kaya i-memorize ang mga testimonya. Thank you, Senator Marcoleta. Mr. Chair, may tatanong lang po kung Yan, si Erwin Tolpo naman magtatanong. permission Sigurado of, naman ito, hindi naman ito tinuro ni Marcoleta at saka ni Mike Defensor. Yeah, okay. Senator Marcoleta. Mr. Orly, sabi niyo po 46 na maleta na nagkakalaman po ng 48 million bawat isa. Tama po ba? Ang tinanong ni Erwin Tolpo ay yung 48 na maleta, ang 46 na maleta na dineliver ni Eric Yap na kakampi ni Erwin Tolpo. Based doon po sa level nung malita na nakita ko, Your Honor. Paano po nalaman ninyo na 48 million po ang laman ng bawat isa? Kasi bawat malita po, mayroon siyang post-it na nakalagay, may sign na 48. Lahat po yun may 48. Yes, Your Honor. So, yung 46 maleta, 48 million ang laman ay nagkakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba yan kung 3 times a week ang sinasabi ninyo ang delivery? Based sa my experience, doon lang ako naka-experience ng 46 nung time na yon, Your Honor. Hindi naman po every week or monthly ito. Yes, Your Honor. So at one point, yung 46 na maleta, 48 million ang laman, 46 times 48 million ay 2.2 billion. Excuse me, Senator Marcoleta, paubaya mo na sa kanya yung oras na naiwanan mo. Now, 1 minute. Ang tanong niya lang, Sige, okay. 2.2 billion. Ganun po yung multiplication eh. Siguro, Your Honor, yun ang lumalabas. So one time lang po ito. One time lang po, yung time ko lang yan, nung panahon na na-identify ko si Congressman Yap, Your Honor. Ibig niyo ba sabihin yan, pati yung mga sagot niya kay Erwin Tolpo, inimbento ni Marcoleta at saka ni Mike Defensor at kayang i-memorize?
Alright, maraming salamat po. Thank you. Yung paghalimbawa mo, kaya mo ginawa, dahil yun ang pinakamalaki. Yes, Your Honor. Pero pangkaraniwan, dahil 3 times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? Ilang maleta? Usually, pag nanggagaling na sa Horizon, na idine-deliver na doon sa Forbes, minsan mayroong 15 or kaya 18 ang malita. Pero yung malalaking malita yon na nagre-rate yung bawat malita, minsan mayroong 48, may 50. Sa mga tweet, Mr. Gutesa, pangkaraniwan, 15 to... 15 to, Your Honor? Yun ang average, pangkaraniwan. Yes, Your Honor. Yung nabanggit mong nabigla ka sapagkat malaki, 48, yun lang kay Congressman Eric Yap. Yes, Your Honor. Yun ang time na nakita ko talaga in yung ganung kabalk Okay. yung malita na yun, Your Okay. Honor. Mr. Chair, payagan nyo sana akong magtanong lang ng isang tanong kay Mr. Diskaya. Sige, hindi natin importante yan. Ito lang, ipinakita ko lang ang kasinungalingan ni Gutesa sa mga sinasabi niya po sa ngayon. Very clear na ang kanyang pagbawi ay para kay Romualdez. Kaya tama si Sara na ang utak ay 3, isa dyan si Romualdez. Pagkatapos, nalaman pa rin natin, inamin ni Attorney Kalimag, Melvin Kalimag, na UP graduate na lawyer, na siyang nahawak kayo kay Gutesa, na isinumiti pala yung ginawa ni Gutesa sa ngayon para bilang depensa ni Romualdez sa kasong plunder laban sa kanya. So, ibig sabihin, moro-moro. Sabi naman ni Ben Declamador, munti ka nga sumablay sa tanong ni Erwin. 48 malita raw, 3 times a week. Sinabi kung gaano kalaki. Hindi naman sablay siguro yan. Nagiging ano ka lang, nagiging advance ka lang. Si Mauro Lingan, magising na tayo mga taong bayan. Super magnanakaw na mga tao sa gobyerno at walang makabuluhan at makatulong kasi ayaw imbestigahan ni Lacson at kasabwat na tagatakip sa mga magnanakaw. Wag na iboto ulit ang mga tulpo. Tulpo sa Senado. Bistado. So hanggang dyan naman po tayo at maraming salamat po. Good morning po. At wag po magkalimutan. Walang api kung walang magpapaapi. At sabi pa ng pinakamagaling na singer na Ilocano na si Freddy Aguilar, ang nagwawagi ay hindi umaiyaw. Ang umaiyaw ay hindi nagwawagi. At paki-like para panlaban sa mga shadow banning. Paki-share panlaban sa shadow banning kasi na-shadow ban ako ng mga grupo nila. Grupo ng mga magnanakaw. Maraming salamat po at good morning. Babalik ako mga mag-alas 9 na.